Kahit lumulusong sa baha para mamigay ng ayuda, hindi pa rin nakaligtas sa batikos si Ivana Alawi. Viral ngayon ang video ng aktres at influencer matapos siyang personal na mag-abot ng relief packs sa mga residenteng naapektuhan ng baha sa Apalit, Pampanga. Sa halip na ipaubaya sa iba ang pamamahagi, mismong si Ivana ang lumusong sa baha at naghatid ng tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Nagpasalamat naman ang ilang residente sa ipinakitang malasakit ng aktres, pero kasabay ng papuri, may mga netizen din kumwestiyon sa kanyang ginawa. May ilan na nagtanong kung bakit kailangan pang may kamera habang namimigay ng ayuda, habang ang iba naman ay nagsabing baka ginagawa lamang ito para sa views. May nagtanong din kung bakit kailangan pa niyang lumusong sa baha gayong mayroon namang lugar na hindi binabaha. Dahil dito, may ilan ding nagsabing tila performative ang kanyang pagtulong. Pero may mga dumepensa rin kay Ivana at sinabing mas mahalaga na may ginagawa siyang advocacy at aktwal na tumutulong sa mga nasalanta. Samantala, hindi lang simpleng pamimigay ng ayuda ang naging mensahe ni Ivana. Sa kanyang social media post, nanawagan siya na huwag kalimutan ang kontrobersya sa flood control projects at ang bilyon-bilyong pondong sangkot dito. Habang abala siya sa pagre-repack ng relief goods, tinanong niya kung kumusta na ang issue ng flood control at iginiit na hindi dapat matabunan ng ibang kontrobersya ang mga problemang nangangailangan ng solusyon. Pero dito muling uminit ang usapan tungkol kay Ivana. Muling binanggit ng ilang netizen ang kontrobersyal niyang phone giveaway na konektado sa isang online gambling promotion. Noong nakaraan, nagbigay si Ivana ng 100 iPhone units sa kanyang subscribers. Ngunit isa sa mga kondisyon para makasali ay ang pag-follow sa page ng online gaming company na kanyang inendorso. Dahil dito, umaksyon ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at pinatawan ng 1 milyong pisong multa ang online gambling company dahil umano sa pagdaraos ng promotion nang walang kinakailangang permit. Nabanggit din ang pangalan ni Ivana sa pagdinig ng House of Representatives tungkol sa panukalang 2027 budget ng PAGCOR. Kinuwestiyon doon ang pagpapatupad ng mga regulasyon laban sa mga influencer at content creator na nagpo-promote ng online gambling, lalo na dahil madaling maabot ng ganitong content ang mga kabataan. Habang patuloy ang diskusyon, isang personalidad ang direktang sumausaw sa issue, si Sian Gaza. Matapos banggitin ng kamanggagawa party list representative na si Eli San Fernando ang pangalan ni Ivana, naglabas si Sian ng matapang na pahayag laban sa mambabatas. Giit ni Sian, kung totoong pangunahing concern ng kongresista ang kapakanan ng mga manggagawa at Pilipino, bakit hindi na lamang nito isulong ang pagbabawal sa lahat ng online casino sa bansa? Para kay Sian, hindi sapat na puntiryahin lamang ang mga influencer na nagpo-promote ng online gambling dahil ang mas malaking tanong ay kung bakit legal at patuloy na umiiral ang industriya. Sinabi rin ni Sian na kung illegal mismo ang online casino, wala umanong influencer tulad ni Ivana na maaaring mag-promote nito. Sa kanyang pananaw, mas madaling batikusin ang isang sikat na influencer kaysa harapin ang mas makapangyarihang mga personalidad at kumpanyang nasa likod ng industriya. Samantala, iginiit naman ni San Fernando na hindi siya naghahanap ng monetary gain sa kontrobersya at sinabi niyang hindi monetized ang kanyang social media page mula pa noong 2024. Inakusahan din niya si Ivana ng pag-atake sa kanya sa pamamagitan ng ibang vloggers. Sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatili, ang pagtulong ba ni Ivana sa mga biktima ng baha ay dapat tingnan bilang isang simpleng pagkakawanggawa, o may karapatan ding kwestiyonin ng publiko ang paraan ng kanyang pagtulong? At habang pinag-uusapan ang kanyang relief efforts, mas lalo namang lumalaki ang diskusyon tungkol sa online gambling, influencers, at sa kontrobersya sa flood control projects, mga isyong tila hindi pa matatapos sa social media.